Itadakimasu, ito na po. Good evening guys, at ngayon ay hindi umaga kundi alas 11 na ng gabi. Alam niyo kung bakit? Kasi may nagpadala sa atin ng Ichijiku. Ito yung fig na taunan natatanggap natin na galing sa kaibigan ni Papa na natatandaan niyo ba yung last year nag-post ako nito, di ba? At eto guys, pinadalan tayo ulit at kahapon pa 'to hinihintay ng anak ko na buksan ko kasi nga ay sabi ko wala pa akong time dahil busy-busy yung lola niyo sa pagre-resin. Kanya naman yung anak ko kanina ay naiinip na, buksan ko na daw. Kaya kahit alas 11 ng gabi guys, magbubukas tayo. So naghuhugas pa nga ako ng plato. Dahil para mailagay ko na rin siya sa rep guys. Kasi nga sobrang init ng panahon ngayon at baka mabulok siya. At bibigyan natin yung ating kapitbahay na matanda. Kasi lagi tayong binibigyan nun ng fruits. Lalo na yung strawberry nung last time, di ba binigyan niya tayo. So, ibabalik natin. At hindi rin ako kasi masyado mahilig dito, guys. Pero yung dry fruits nito, guys, tinikman ko. Medyo mas bet ko pa yung dry kesa sa fresh. Tapos may tanim din ako nito. Namunga siya, guys. Dalawa. Yung isa nalaglag. Yung isa tinikman ko. Hindi masarap. Yung isa kasi parang napanat siya. Tapos, parang sinipsip siya ng insekto yung kalahati niya. Kaya napanat. Kumbaga, wala yung katas niya na masarap. So, ayan na guys, jajan! Alam nyo ba, napakamahal ang Ichijiku dito guys. Etong isang pack lang na to, nagkakahalaga na to ng 1,000 yen o 1,000 kapag ka sa mga branded talaga kayo bumibili. Kasi yung mga prutas dito guys, ginagawang branded dahil mga panggifts to. Lalo na kapag ka ganitong panahon ng ubong. Uso ang padalahan dito o panahon ng padalahan. Tapos si asawa naman, ibabalik niya yun sa ibang paraan na prutas naman or kung ano yung famous dito sa lugar namin. Siguro sa kanila ang famous ay etong Ichijiku o yung fig. At ang lalaki niya this time ha. Hindi katulad nung pinadala niya nung last year ay medyo maliliit kaya mas madami. Ito ngayon ay mas malalaki kaya saktong-sakto lang. At dahil hindi nga namunga yung ating fig ng madami, so eto itatry natin kumain ulit kung masasarapan na ba yung lola nyo. I think masasarapan na ako this time guys kasi alam nyo kung bakit. Kasi nung mga nagdaang taon ay hindi ko talaga siya na-enjoy. Pero ngayon i-enjoy ko na siya kasi nga ay napakamahal naman talaga nito. At sabi nga ng mga nagko-comment ay i-appreciate mo yung binigay sa'yo. Kaya naman magmumukbang tayo ng pig sa harapan nyo guys. At ayan nga ganyan kadami yung natanggap natin. So bibigay natin sa matanda ay 2 pack. Yung isang pack siguro kala Papa ganun. May enjoy to nung lola kasi yung mga lola guys mahihilig sa mga ganito. Ako lang yata yung lolang hindi mahilig sa ganito. Itadakimasu, wala tong hugas-hugas kasi malinis naman to. At ang itsura niya guys, ang laki, kala mo sibuyas oh. Tingnan nyo, alam nyo kung bakit. Dito mga nagtatanong sa akin kasi madalas may mga nagtuturo sa akin na bakit daw hindi hayaang gumapang, hindi hayaan dumami yung sanga para mas dumami daw yung bunga. Dito sa Japan kasi guys, pinapriority ang bunga para lumaki, para sumarap at magkaroon ng quality, mas mabebenta ng mahal. At ganyan ang itsura niya guys. Alam nyo ba guys, ang Ichijiku ay hindi prutas kundi isang bulaklak. Bulaklak siya at yung pinaka parang mga pollen niya nasa loob, ayan yung parang maliliit na buto na yan. Hindi talaga siya prutas. Galing na nakaaral nito na hindi pala siya prutas. Isa pala siyang bulaklak. Ayan. So yung bulaklak niya ay nasa loob. At ganyan nga yung itsura niya At ang lambot niya, hinog na siya. Itadakimasu, sabihin na naman, ang daldal mo, ang tagal mong kumain. Itadakimasu, ito na po. Grabe naman sa tamis to. Hindi natin masasweet test to, besh. Kasi walang katas. Dahil, ang texture niya, guys, parang, alam nyo kaya hindi ako mahilig sa Ichijiku kasi nga hindi siya malutong. Pag kinain nyo, melts in your mouth kagad siya. Natutunaw, parang isang gano'n yung durog kagad sa bibig nyo. Nalihan ko ng asin para medyo mawala yung yung umay ko. Masarap siya, besh. Sarap. Ang tamis. Hindi ko siya matitest May kakatas ba dito? Ayun, may kakatas siya. I-test natin guys kung gaano katamis yung ating Ichijiku. Masarap siya pag may asin. Pero matamis siya. Ito, titingnan natin to. Ito yung pinag-tastasan natin. So, try natin kung may lalabas na tubig sa kanya. Parang wala. Ayun. Kita nyo, may pumapatak. Yun nga lang. Masisira yung Ichijiku kasi kailangan natin siyang durugin para lumabas yung katas niya. Ayan. Diba? Tapos kainin natin to. Bet ko na siya, besh. Masarap na siya. Ganun pala yun. Katagal na mag-gustuhan mo na rin siya. Ayan. Sulipin natin. Grabe, besh! 13! Ang tamis!
13 o 12.5. Ayan guys, 12.5 na naglalaro na siya ng 13. Ang tamis niya. Sabi ko nga sa inyo, ang tamis niya eh. Pero yung ang tanim ko nito guys, nung tinikman ko kasi siya, parang kinain siya ng insekto yung kalahati, tapos napanat. Tapos pinitas ko na siya kaysa hintayin ko pa siya lumaki. And then tinikman ko, hindi pa siya hinog. Kaya medyo matabang siya. Excuse me, kasi kakakain lang namin ng yakiniku. So tamang-tama siya na pan-dessert. Alam nyo guys, kaya ako to hindi gusto nung unang-unang pinadala kami nito. Napadala sa amin ito 10 years na. Yung mga unang napapadala sa amin, hilaw pa, hindi pa matamis. So parang, tapos malabsa pa, kaya hindi talaga ako nasasarapan. Kaya talagang nung unang mga padala niya sa amin, tinatapon ko lang talaga. Tapos hindi ko rin napapakain sa mga anak ko kasi mga anak ko hindi rin mahilig. Ewan ko bakit si Aska kanina gusto niyang kainin. Bakit bigla niya naging gusto to. Tapos simula nung last year, masarap pa na nga ako kasi matamis. So nagulat nga ako last year kasi ang tamis-tamis niya at finreezer ko nga yun. Tapos ginagawa ko lang siya ice candy para medyo malutong-lutong siya. Kasi pag ganitong malabsa, yun talaga sarapan guys. Ito nga hindi ko ito mauubos. So mga dalawa lang makakain natin. Tapos ipapakain natin kay Papa, dadalhin natin sa kanya kasi gusto din ito ni Papa. Buti na lang hindi siya na bulok no, kasi hindi ko nalagay sa rep, gawa ng punong-puno yung rep ko ng melon tsaka ng pakwan. Hindi ko pa napapadala sa kapatid ko at hindi ko naman mapadala kasi yung iba na ng pakwan at melon natin kasi nga hindi naman talaga sila totally na perfect na nahinog. Ayoko mapahiya, di ba? Pero yung mga pakwan natin na ibang nahihinog ay ipapadala na natin. Siguro masarap to pag ginawan jam. Kasi talaga melts in your mouth talaga. Pagkagat nyo, wala, lusaw na agad. Sa lasa guys, parang kumain ng kaimito. Kalasa niya yung kaimito. Kaya lang, yung mga buto-buto niya na ito nasa gitna, parang pag kinagat nyo siya, malutong-lutong. Hindi naman siya mapait. Wala siyang lasa ng yung buto niya. Masarap. At matamis. At healthy nga daw ang ichijiku. Kaya nga mahal dito to guys. Kasi alam nyo dito sa Japan, kapag ka healthy, yung mga ganito, mahal. Kasi may mga benefits. Maganda daw sa katawan. Masarap niya. Nagugustuhan ko na siya guys. Lalo na siguro kung malamig siya. Hindi nga siya nailagay sa rep. Kaya yung anak ko naghihintay. Alam niyo, may nalalasahan ako na parang mabango. Siguro kaya nga mabango dahil bulaklak siya. Wala siyang amoy na amoy dahon. Wala. Parang may malalasahan kayong amoy bulaklak pag kinakain niyo siya. Pero ang lasa niya, lasang kaimito. At napakatamis niya, promise. Mas bet ko yung dry nito guys. Nung last 2 months ago yata bumili ko ng dried. Yun yung kinakain ko kapag nasa kotse ko. At sabi nga nila pati yung balat nakakain. Dati kasi hindi ko alam na pati yung balat kinakain. May balay-balahibo siya maliliit, pinong-pino. Pero hindi nyo mararamdaman pag kinakain. Ang tamis talaga. Promise. So ayan guys, bibigay ko na to kay Papa. Kasi baka masobrahan tayo ng tamis sa katawan dahil ang tamis nga niya. So ayan. Ang laki niya. Yun naman. Gasibuyas.